Word is enough for bright people. Mike Abe, yung Bayarang Media. Correct yan, Archie. Si Bokbok at Abe, makikita talaga, ma-appreciate. Yun siguro yung katangian ng ano no ng yung kita mo kagad sa isang salitaan pa lang. Si Bokbok at Abe kindergarten lang pagdating sa vlogging. Galing talaga ng DDS. Wait nila mag-vlog si Attorney Topacio, wasak na naman sila. Ang problema kasi si Attorney Topacio ay ang laki ng kinikita niya sa pagiging attorney. Yun yung problema. Nakita niyo yung mga ano nila, sinabi ni Crisette. Hindi ako talaga nagbablog eh. Sinabi rin nung Kiambaw na may munyaman sila. Sir Buds, bakit si Attorney Lopez na contempt? Plano po nila yun na i-contempt. Di ba? Plano po nila na i-contempt. At ang naatasan, malamang, yun po yun. Sa tingin nyo ba yung mga i-contempt nila, hindi planado yun? Kaya nga hindi na pa na contempt yung si Torotogo eh. Torotorbo eh. May mga DDS vloggers na hindi nakatapos ng pag-aral pero napakatatalino. Paano kung nakatapos sila? Hooray sa lahat ng DDS vloggers, Duterte lang. Alam niyo po yung mahilig po magmalaki ng mga pinag-aralan. Kadalasan po 'yan yung ano eh, di ba? Si meron 'yan. Tawagin na lang natin sa itago na lang natin sa vlogger na bok. Wala po sa amin yung mga eto alam kagad namin 'yan eh. Walang kaabog-abog sasabihin mo na ikaw ay gano'n, nag-aaral ka ng abogasya. Yung mga tunay pong nakatapos, yung mga may narinig ba kayong attorney na ako ay ako nag-abogado. Abogado na sila eh. Kaya hindi na nila ipagmamalaki. Kaya ako pinagmamalaki na magandang lalaki ko. Hindi kasi hindi totoong magandang lalaki. Narinig nyo ba si Aga Mulak, si Richard Gomez na magandang lalaki ko? Sino yung nariringan nyo na magmalaki ng magandang lalaki? Si Willie Rebillam eh. Alam niyo yun? Ganun po yun. Dinadaan ko lang sa joke kunwari na magandang lalaki ko. Alam mo, lumaki ko na hindi magandang lalaki. Opo, Sir Buds, lalo nila ginalit. Nag-conference nga sila lahat sa SMNI. Kaya yung sinasabi ng mga follower ni BBM ngayon, kala ko ba maisog kayo? Kala ko ba matatapang kayo? Bakit naduwag kayo? Hindi po sila duwag. Mas matalino lang sila. Yeah? Hindi po sila duwag. Kita nyo, wala sila na contempt. Galit ngayon yung mga contemplables. Yung mga mahilig mag-contempt. Paano kung hindi kaagad aksyonan ng korte ang hinaing ng vloggers na TRO? Eto, alam nyo po, no? Sino na yung nag-alala? Yung paano i-contempt nila, paano daw yung anong tawag doon? Ano yung tanong? Paano kung hindi pa bumababa yung Supreme Court? Napag-isipan na po nila yan, no? Handa na po sila. Kaysa naman, ganun din yun eh. Akala nyo ba nung umatin sila, sa tingin ninyo walang makokontempt sa kanila? Handa na nga makontempt sila eh. Dito pa ba sila matatakot? Mas gusto ko po na nasa labas sila ngayon, nakakapagplano sila, nakakaano sila, kaysa yung pumasok sila doon kahit na napakarami. Tama rin naman na hindi naman lahat yan eh. Iko-contempt, hindi kasya eh. Ibig sabihin, kung sakaling napasama ako doon, magiging isa lang ako sa others eh. No? May mga punteriya lang yan. Si Attorney Trixie, si Joy. Yan, yung mga punteriya nila, yung nasaktan talaga sila. Yun po yun. Kaya, parang
kung nagtatanong kayo anong gagawin nila, eh di ganun na rin po yun. Para lang unang imbitasyon. Malaking-malaki pa rin ang posibilidad na makontempt sila. Kaya lang may chance sila ngayon kasi may Supreme Court sila nilapitan. Unlike nang nakontempt sila, tapos nakakulong sila, baka makalimutan na sila ng, alam niyo yun, katulad si Colonel Grijaldo ngayon, hindi natin alam eh. Naka-80 pirma na daw ngayon sa impeachment. Okay, no problemo. Maganda, alam niyo po, ako sa totoo, mas gusto ko nga yung impeachment eh, kaysa yung mga walang katapusang investigasyon. Kasi makakabawi tayo doon dahil korte yun eh. Hindi po nila pwedeng pigilan yung may abogado po, yung testigo po laban sa kay BP Sara, pwedeng question ng abogado ni BP Sara. Yun po yung pagkakaiba. Ngayon po, lahat po ng paratang, actually wala namang nagpaparatang kay BP Sara, mismo yung mga congressman na nagpaparatang kay BP Sara ngayon, yung kalagayan ngayon. Eh di mas gusto ko na yung may impeachment na, diretso na. Kasi sa impeachment, may mag-aakusa, pwede yung questionin yung nag-aakusa sa'yo. Ngayon, hindi po pwede. Kung ano lang ang gusto nila isagot mo, kung yes or no lang, yes or no lang. Pag hindi nagustuhan yung sagot mo, magagalit si Abante. Tapos, papabilisin niya rin eh. Kung paano pinabilis ng Quadcom yung pagsikat ni Joy Cruz. Ganyan din yung papabilisin. Namomblema tayo, di ba? Nagpahayag na yung mga yung PMA Alumni Association eh, na we will protect the people. Yung nangyari po sa EDSA Shrine rally, palaki po ng palaki yun. Huwag kayong maniwala kay Torotogo. Oy, Torotogo, pinakita mo lang sa buong mundo na fake news ka talaga. 15 lang talaga. 15 lang kami doon. Torotogo. Utot mo. Yung nagsalita ko doon, 15 lang kami. Maniwala ako sa'yo. Minonitor na nga kami na helicopter eh. Kung 15 lang kami ron, hindi babakuran yung EDSA Shrine na yun. Kaya makikita nyo talaga kung sino yung mga tunay na mga fake vloggers eh. Boss, pinasasagot ng HOR, Senate, saka si Bersami ng SC sa sinampa nila Congressman Ungab at Atty. Vic. Yun po talaga yun. Pag nagsampa po sa Supreme Court, papasagutin po para kasi ganun talaga yung proseso nun. Lahat po ng mga nireklamo, papasagutin. Proclamation yata yung kay Pastor Q. Eh, pag may proclamation o kung ano man, kasama naman kami dyan, di ba? Hindi pa lang kami nasasabihan, go lang. Hindi po matalino si Abe ang super layo niya kay Mr. Buds. Opo! Inaamin ko po yun na wala. Ay, hindi po ako magyayabang. No? Ako naman alam ko yung ilagay yung sarili ko. Marami doon, halos lahat po nung nagsalita kahapon sa press conference. Halos lahat yun. Siguro may isa o dalawa. Ang malupit, umamin sa saglit lang ang laki na ng views ng mga vloggers. Pati nga si Torotobo eh. Doon siya nasasaktan eh. Bakit daw ang laki daw ng views kumpara raw sa kanya. Nakita mo na ba itsura mo, Torotobo? Tignan mo muna itsura mo. Bakit hindi lalaki mga views namin agad-agad? Hindi nyo ba naintindihan hanggang ngayon? May mga suki na kami. Ikalawa, mas marami talaga. Tignan nyo, umangal si Torotobo. Mas marami talaga yung mga Duterte supporters. Supporters po to. Hindi po to yung mga... pinapaniwala nila yung sarili nila. AI yan, AI yan. AI daw yung mga nanonood sa amin. AI, bots daw kayo. O kayo lahat. Bots daw kayo. Yan yung mga pinag-uusapan sa hearing. Hindi raw totoo na tao kayo, mga bots lang. Eh putya, kung hindi totoo na tao yan, di dapat constant yung aking di ba? Minsan, hindi nga ako maabot ng 1,000 eh. Kung may bots talaga nanonood, di lagi constant.
Ano namin yung bots na nanonood? Wala rin kita yun. Mga torobobo. Torobobo tong panggit na bakit si Congressman Marcoleta di pinayagang i-contempt yung fake news na nakabakbakan niya kahapon, si Franz Castro. Wala siyang kakampi. Yun po yun. Wala siyang kakampi. Immaterial po kung may member o hindi kasi pwede naman po yung iba yung mag-contempt. Wala pong tumutol eh. Nakita nyo? Tinechnical siya. Tinechnical siya at tama po yun. Hindi mo pwedeng i-technical si Marcoleta nang wala sa rules eh. Kabisado ni Marcoleta. The fact na tinanggap niya yun. Pero pinapakita lang po yun na mag-isa lang siya ron. Mag-isa lang siya. Gusto ipanalo ni BBM ang lineup niya. Biruin nyo yun, no? Yung mga BBM, alam nyo na yung quality nila, no? Kaya sila nanatili kay BBM. At kayo na kay Duterte. May pagkaiba po yan sa, alam nyo na. Okay. Pero sila po, dahil, wala po silang isip-isip eh. Yun nga po yung nakakapanghinanakit. Tayo po, nabiyayaan na nga tayo ng katalinuhan, pero dahil sa talino din minsan, mag-isip tayo na hindi dapat isama to si Ipe kasi ito ay ganun. Hindi dapat isama to si ganun dahil si ganun. Samantalang yung kabila po, sikat na nga yung mga kandidato nila. Wala pang isip-isip yung mga kanilang mga followers, no? Iboboto nila yung 12 straight. O meron siguro silang hindi iboboto. Si Amy. Kawawa, no? Pero, yun po yun. Hindi po mag-iisip yung mga yan. Hindi po mag-iisip na boksingero lang si Pacquiao. Hindi mag-iisip na artista lang si Bong Revilla, si Lito Lapid. Hindi mag-iisip na artista lang si Abalos. Iboboto nila lahat yan. Yun po, doon tayo lugi. Kasi tayo mapag-isip, iboboto ko ba to? Tatak Duterte, solid kami 2025 hanggang 2028. Opo, alam ko po, boboto nyo sa 2028 si BP Sara, di ba? Pero bumoto po tayo ng mga Duterte ngayon kasi pag hindi, baka wala nang tatakbong BP Sara sa 2028. Yun po yung problema eh, no? Baka kayo pili ng pili, tapos hindi pumasok yung mga Duterte natin. Tandaan nyo po, aminado si Toro Togo na konti lang nanonood sa kanila kumpara sa mga nanonood. Isa lang po ang paliwanag dyan. Mas marami talaga yung Duterte supporters. Yan lang po ang patunay. Mas marami talaga yung Duterte supporters. Totoo po na tayo po, no? Tayo po yung anong tawag doon? Na tayo po yung nagpanalo kay Marcos. Pag na-impeach ang BP Sara, wala ng Duterte. Ako naniniwala ko dyan. Pag 2025 hindi tayo nanalo at na-impeach si BP Sara, isa lang po yung kahulugan niyan, ayaw na ng mamamayang Pilipino sa mga Duterte. Yun yung ginanti natin sa maganda nilang palakad. Etong mga nangyayari ngayon, ito yung gusto natin. Ang boto po sa mga kandidato ni Marcos ay boto na magpatuloy yung ganitong kalagayan ng Pilipinas. Ang boto sa mga Duterte, ngayon, senatoriables, ang boto sa mga Duterte ay boto para sa pagbabago, tunay na pagbabago, pagbabalik sa tunay na may pinuno. Umiiyak si Beno Abante kasi minura siya ni Joy Cruz on the latter's excuse letter, Article 3, Section 4. Inimbok lang niya yung ungas ka talaga, Beno.